Magandang araw mga kawika. Ngayon itatalakayin natin para sa Filipino 3, ang masining na pagpapahayag, ang paksa na batay sa panunuring pampanitikan sa maikling kwentong Lumang Kotse ni Rogelio Sikat. Sino-sino nga ba ang mga tauhan sa maikling kwentong ito? Una, si Florencio. Siya ang mabuting anak ni Mang Anong. Ikalawa, si Mang Anong, ang ama ni Florencio na may malubhang sakit. At ikatlo ay si Marta, ang butihing may bahay ni Florencio. Saan nga ba nangyari ang kwentong ito? Ang tagpuan ay sa San Roque, isang nayon na maraming bukirin. At ang tunggalian sa kwento ay tao laban sa sarili. Buod o banghay ng maigling kwento. Mula nang mahirang si Florencio Landayan na manager ng Great Eastern Trading Incorporated, ay naisip na niyang bumili ng isang kotse, hindi para sa kanya, kundi para sa kanyang ama, kay Mang Anong. May 2 taon nang may sakit na pagkatuyo si Mang Anong. At kay Florencio, hindi sapat ang palagiang pagpapadala ng pera at gamot upang siya'y lubusang makapaglingkod sa ama. Ipinapasok niya sa ospital si Mang Anong, ngunit tumanggi naman ito. Kung talaga raw gagaling ay gagaling ka kahit nasa bahay. Inalok ni Florencio sa kanila tumira ang matanda. Ngunit ayaw naman ito. Doon na lamang daw ito sa bayan ng San Roque. Hindi na pinilit ni Florencio si Mang Anong. Ngayon tinutustusan niya ito, ngunit sadyang hindi siya nasisiyan doon. Sa kanyang puso, may isang munting tinig na nagsasabing dapat niyang bigyan ng ama ng isa pang bagay na natatangi sa kanyang mga naibigay na. Matagal ding iniisip ni Florencio kung ano iyon. Naipaayos na niya ang kanilang bahay sa San Roque, isa iyon sa pinakamaganda roon ngayon. Naibili na rin niya ng set, radyo at refrigerator. Ibibili rin niya ito ng telebisyon. Ikalawa si Mang Anong na nagkaroon niyon sa bayan ng San Roque. Naisip ni Florencyong ibili si Mang Anong ng kotse at dali-dali niya itong sinabi sa kanyang may bahay na si Marta. Hindi nakakibo si Marta at baka sa kanyang mukha ang panghihinayang sa perang ibibili ng kotse. Sinabi ni Marta na baka makasama pa ito sa kalagayan ni Mang Anong at baka ito ay matagtag. Isang bagong-bagong modelo ang nasa isip niyang bilhin, ngunit dahil nga sa paalala ni Marta, bumili na lamang siya ng isang asul na Ford na lumang modelo. Si Florencio ang nagdala ng kotse sa San Roque. Tuwang-tuwa ang kanyang ama. Nang bumalik si Florencio sa lungsod, ang inaasahan niyang makita kay Marta ang kanyang nakita. Hindi siya nito kinibo. Sa tanang buhay ni Mang Anong ngayon, palamang siya makakasakay sa kotse. Nilibot nila ang buong San Roque. Pinaliwanag ni Florencio sa asawa na lumang modelo lang ang kanyang binili. Bayaan mo na, Marta, sa kailan ba't makakaipon din tayo? Matanda na si Tatang at Aywan. Kung ano't ano man ang ipagtalaga sa Diyos, gusto ko lang talagang masihan siya, Marta. Madamdaming binigkas ni Florencio. Hindi man lang naidlip si Florencio ng gabing iyon. Naalala niya ang ama. Hindi niya pinagsisihan ang pagkabili ng kotse. Naalala niya ang mga paghihirap na ginawa ng ama para sa kanya.
Pinilit siyang mapagtapos ni Mang Anong kahit may sakit si Mang Anong, masipag pa rin siyang nag-aani, umulan man o umaraw. Naiisip ni Florencio ngayon na lang na hindi lamang dapat kotse ang ibigay niya sa kanyang ama. Marami pa siyang dapat ibigay. Sinikap niyang mapaganda ang kotse ni Mang Anong. Pinapintahan niya ito, nagpabili siya kay Manuel ng bagong goma na puti ang tagiliran. Nagpabili rin siya ng 2 pares na makislap na hubcap. Pinakabitan niya ng radyo, pati ilaw ay kanyang ipinakumpuni. Ipinaayos niya ang upuan, gayon din ang makina. Hiniling din niya kay Manuel na anuman ang maging sira ng kotse ay sabihin lang sa kanya at ipapagawa niya agad. Isang araw ng linggo, sila naman ang dinalaw ni Mang Anong. Punong-puno ang port nito ng manok, itlog, sariwang gatas, gulay at prutas. May dala pa itong 2 kabang wagwag, 6 raw sa kanilang bukid. Lumabas sina Marta at ang kanilang mga anak, nakangiti si Marta, at sa sandaling iyon, naisip ni Florencio na tila nakalimutan na nito ang tungkol sa biniling kotse. Nagsuguran sina Danny, Jean at Bergie sa kanilang lolo. Sa buhok hinagka ni Mang Anong si Bergie. Nakangiting pinagmano ni Mang Anong ang mga apo. Ang pinakabata ay si Bergie, ay napahalik pa sa kanyang lolo. Nakita ni Florencio na hindi sa noo o kaya'y sa pisngi hinagka ng kanyang ama si Bergie. Alam niyang sabik ang kanyang amang buhatin, kargahin at laruin si Bergie, ngunit hindi magawa dahil sa sakit nito. Kinabukasan, din ay umalis si Mang Anong. Kumakaway pa ito habang ang Ford ay marahang lumalabas sa gate ng kanilang bungalow. Masigla si Mang Anong ng umagang iyon. Ang sigla nito ay napakintal sa isip ni Florencio, sapagkat ang sigla ring iyon ang hindi niya mapaniwalang mawawala ng isang umaga. Makaraan ang May 3 linggo ay pumunta sa kanyang tanggapan si Manuel at ibinalitang maluba ang kanyang ama. Sumuka daw ng dugo si Mang Anong at pinapauwi silang mag-anak sa bahay nila sa San Roque. Tinawagan ni Florencio si Marta. Sinabi niyang sumunod na lamang ito at ang kanyang mga anak. Ang ipinang-uwi niyang kotse at driver ang gamitin. Dala ni Manuel ang Ford ni Mang Anong. Salamat at dumating ka, anang kanyang ama. Nakaratay ito at hindi kumikilos, maputlang maputla. Nakalukob sa kabahayan ang katahimikang lumulukob lamang sa bahay ng isang malapit ng yumao. Sa bintanang kapis at sa manipis na kurtinang hindi nagagalaw ng hangin ay ang mamulang-mulang liwanag ng araw kung hapon. Tahimik ang mga nakapaligid nilang mag-anak. Larawan ng kapayapaan si Mang Anong, tila wala nang daranasing anumang pagsapit ng huling sandali. Tila ang nalalabi na lamang ay ang payapang pagpikit. Nakita ni Florencio na tinangkang magpigil si Marta, ngunit ito'y umiiyak. Maraming salamat sa binigay niyong kotse, ani ni Mang Anong. Iuwi na ninyo. Salamat Isyong, salamat Marta, napaka maunawain mo. Namatay si Mang Anong na naliligayahan. Naintindihan na kita, ani ni Marta na yumpyok sa balikat ni Florencio. Naintindihan na kita. Ipinatong ni Florencio ang palad sa kanang kamay ni Marta at sa sabay nilang pagkakadungaw sa
Nakaparadang Ford ni Mang Anong, tila nakita ni Florencio ang ama ng umagang iyong papalabas ang sasakyan sa gate ng kanilang bungalow. Nakadungaw ang kanyang ama, kumakaway at masayang nag-aanyayang umuwi naman sana sila ni na Marta sa bahay sa San Roque. Ano nga ba ang punto de vista sa kwentong ito? Ito ay ikatlong panauhan. Bakit nga ba ikatlong panauhan? Dahil ang kwento dito sa maikling kwentong ito, ang istorya ay batay sa ibang tao. Pag unang panauhan kasi, ang mismong may akda ang siyang nagkukwento at sarili niyang buhay ang kanyang isinasalaysay. Kaya ikatlong panauhan ay marahil ito ay kwento ng ibang tao. Ano nga bang aral ang ating natutuhan sa kwentong ito? Sa sandali ng iyong pangungulila, kung kailan wala na siya, ay saka mo lamang matatanto ang kahalagahan niya sa buhay mo at saka mo siya hanap-hanapin. Bago mahuli ang lahat, habang nariyan pa siya, ipadamo mo ang iyong pagmamahal, lalong-lalo na sa ating mga magulang. Sagutin natin ang mga tanong. Bakit binigyan ni Florencio si Mang Anong ng kotse? Tama, dahil naisip ni Florencio na kulang pa ang kanyang naibibigay sa kanyang ama at nais niya itong mapasaya. Sino ang nagpatapos kay Florencio sa pag-aaral? Tama, ang kanyang amang si Mang Anong ang nagsikap para siya ay mapagtapos ng pag-aaral. Anong dahilan ng pagpunta ng mag-anak sa bahay ni Mang Anong sa San Roque? Tama, malapit nang mamatay si Mang Anong at gusto nitong makita si Florencio, Marta at ang kanyang mga apo sa huling pagkakataon. Ano ang salitang binigkas ni Marta habang nakayupyop ito sa balikat ni Florencio? Tama, naintindihan na kita, naintindihan na kita. Ikaw bilang anak, ano sa tingin mo ang pinakamahalaga at di malilimutang bagay na naibigay mo na sa iyong magulang? Ipaliwanag. Maaaring ang tinutukoy natin dito ang ating mga naibigay na sa ating mga magulang na hindi nila malilimutan o hindi natin malilimutan ay ang pagtatapos sa ating pag-aaral. Dahil sila ay nagsikap na tayo ay pag-aralin, kahit na sila ay mahirap, nagbanat sila ng buto, nagsumikap sila para tayo ay makatapos ng pag-aaral, at bilang pagganti sa kanila at pagtanaw ng utang na loob, dapat ay makatapos tayo ng pag-aaral sa tamang panahon. At gayon din naman ang pagtanaw ng utang na loob sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng maginhawa at pariwasang buhay. Ano nga ba ang tsorya na nakapaloob sa kwentong ito? Una, ang tsoryang humanismo. Ano nga ba ang tsoryang humanismo? Ang focus ng tsoryang humanismo ay ang tao. Ang tao ang sukatan ng lahat ng bagay, kung kaya't mahalagang may pagkaloob sa kanya ang kalayaan sa pagpapahayag ng saloobin at kalayaan sa pagpapasya. Kung ito ay tsoryang humanismo, ibig sabihin ang ating sinusuri ay ang tao, maging ang kanyang iniisip, maging ang kanyang nadarama. Ano nga ba ang tsoryang humanismo? Ang mga tauhan sa kwento ay nagtataglay ng magagandang asal. Ipinakita sa akdang ito ang magagandang damdaming taglay ng mga tauhan. Tulad na nasabi ko kanina, pag sinabi nating tsoryang humanismo, ito ay ang pagsusuri sa maaring saloobin,
maaring kaisipan na nangingibabaw sa isang tao, maging yung kanyang magagandang asal ay ipinakita sa kwento. Ikalawa ay moralistiko. Ano nga ba ang tsoryang moralistiko? Mula sa salitang moral, ibig sabihin ito ay nasa kagandahang asal, ito ay ang tamang pag-uugali. Ang akdang Lumang Kotse ni Rogelio Sikat ay maaring paghanguan ng mga aral na gagabay sa pang-araw-araw na buhay at pagdidesisyon ng kanyang mga mambabasa. Maaari niyang dalhin ang kanyang mambabasa sa mabuti o masamang landas. Dahil nga ito ay moralistiko, ibig sabihin lamang tayo ay tinuturuan ng kwento o tayo ay natututo ng mga kagandahang asal o tamang pag-uugali na dapat nating iasal, lalong-lalo na ang pagtanaw ng utang na loob sa ating mga magulang. Para sa inyong individual na gawain, susulat kayo ng buod na maikling kwentong Lumang Kotse ni Rogelio R. Sikat. Ibata ito sa mga sumusunod. Una ay ang mga tauhan. Tukuyin nyo kung ito ay tauhang bilog o tauhang lapad. Kapag sinabi nating tauhang bilog, nagbago ang ugali ng mga tauhan. Pero pag sinabi nating tauhang lapad, hindi nagbabago ang ugali o asal ng mga tauhan mula simula hanggang sa pagwawakas ng kwento. Tukuyin nyo rin kung ito ay protagonista, kung ang tauhan ba ay bida, antagonista, kung ang tauhan ba ay kontrabida. Tagpuan. Tutukuyin nyo yung lugar kung saan naganap ang mga pangyayari sa kwento. Pangyayari o banghay. Maaring sa pangyayari o banghay ay sinisimulan natin sa simula, sunod ay saglit na kasiglahan, sunod ay tumitinding galaw, kasukdulan o climax, kakalasan at wakas. Yon ang magiging estruktura ng ating banghay or sa Ingles na tinatawag na plot. Panauhan or punto de vista. Ito ba ay unang panauhan? Ang nagkukwento ba ng maikling kwento, ang nagsasayba ng maikling kwento ay ang mismong may akda o sarili niyang kwento ang kanyang isinasalaysay o kinukwento. Kapag ito naman ay ikatlong panauhan, ang kwento ay nagmula sa ibang tao o ito ay batay sa pagkakasalaysay ng ibang tao. Tsoryang pampanitikang kinabibilangan. Kanina binanggit natin na ito ba ay tsoryang humanismo, ito ba ay tsoryang moralistiko. Batay sa inyong pagkakasuri, suriin nyo kung alin sa dalawa ang mas tsoryang pampanitikan na bibilang ang maikling kwentong Lumang Kotse. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, mga kawika, paalam.